Minsan, darating tayo sa punto ng ating buhay na tayo ay haharap sa problema. At minsan, may mga taong hindi tayo mauunawaan. Paano kung isang araw, ang taong ng api, na mahiya at nagpalayas ang siyang mangailangan naman ng tulong? Tutulungan niyo ba o hahayaan na lang? Teka lang mga kwentuhan, bago tayo magpatuloy siguraduhin mong nakasubscribe ka na. I-like mo ang kwentong ito at i-share mo na rin para mas marami pa tayong magawang ganitong klaseng kwento. Ano? Tara, simulan na natin. Dito lang yan sa Kwentong Tinig. Alas 6 pa lang ng umaga nang marinig ni Luna at Ramon ang boses ng landlady nilang si Isabela. Kaya naman agad silang bumangon sa kanilang higaan at dahan-dahang nagtungo sa sala ng kanilang bahay para buksan ang pintuan. Hoy! Kumising kayo dyan! Mga gurang! Gising! Lalabas kayo o susunugin ko itong inuupahan ninyo! Teka lang. Grabe ka naman Isabela. Kaya aga-aga nagwawala ka. Ano bang problema? Anong problema? Nagtapatawa ka ba, tanda? Nasaan ang bayad nyo? 2 buwan na kayong delay. Lumayas na lang kayo dito kung hindi nyo naman kayang bayaran. Isabela, baka naman pwedeng bigyan mo kami ng kaunting palugit. Inuna kasi namin yung pangangailangan ng anak namin. Babawi na lang kami. Anong babawi? Kailan? Kapag uugod-ugod na kayo? Gawa nyo yan ng paraan. Kundi kakalad ka rin ko kayo palabas ng bahay na ito. Oo Isabela, gagawa namin ng paraan. Pero bigyan mo naman kami ng kaunting panahon. Huwag ka naman magalit agad. Magbabayad naman kami at di kami tatakas sa obligasyon namin. Sige, bibigyan ko kayo ng 1 linggo. Siguraduhin nyo lang na pagbalik ko sa susunod na linggo, nakahanda na ang pambayad nyo. Ayoko na makarinig ng dahilan. Oo Isabela, maraming salamat. Sisikapin naming maibigay ang lahat ng renta sa susunod na linggo. Maraming salamat sa palugit. Tingnan natin, tandaan nyo, ito ng huling pagkakataon na ibibigay ko sa inyo. Pagkaalis ni Isabela, napabuntong hininga si Luna at Ramon. Alam nilang hindi magiging madali ang 1 linggong palugit na ibinigay sa kanila. Kahit pareho silang pagod, gumawa pa rin sila ng paraan para makahanap ng pera. Naganap si Ramon ng kahit anong pwedeng pagkakitaan habang si Luna naman ay tumanggap ng mga labada at paglilinis ng bahay sa kanilang lugar. Araw-araw silang nagsikap. Halos wala na silang pahinga. Kahit masakit ang katawan nila, hindi sila sumuko dahil ayaw nilang mapaalis sa inuupahan nilang bahay. Pero tila sunod-sunod ang pagsubok na dumating sa kanila. Isang araw, biglang nagkasakit si Luna. Kinailangan niyang bumili ng gamot kaya napunta roon ang kaunti nilang ipon. Kinabukasan naman, nadisgrasya si Ramon habang naghahakot ng mga kahon sa isang maliit na bodega. Hindi naman maluba ang nangyari, pero ilang araw siyang hindi nakapasok sa trabaho kaya wala rin silang kinita. Ang natira nilang pera ay ipinambili na lamang nila ng pagkain. Mas pinili nilang mabusog kahit kaunti kaysa tuluyang magkasakit dahil sa gutom. Mabilis na lumipas ang 1 linggo. Dumating ang araw ng pagbabalik ni Isabela. Maaga pa lang ay malakas na niyang kinakatok ang pintuan. Hoy! Lumabas kayo! Huwag kayo magtago dyan! Isabela, pasensya ka na. Hindi pa namin nabubuo ang pambayad. Sunod-sunod kasi ang naging problema namin itong mga nakaraang araw. Tigilan niyo ako sa mga dahilan niyo. 1 linggo nang ibinigay ko sa inyo. Akala niyo ba, habang buhay ako maghihintay? Hindi namin sinasadya. Konting panahon pa sana. Wala na. Tapos ng usapan natin. Lumayas kayo. Narinig ng mga kapitbahay ang malakas na boses ni Isabela. Kaya isa-isa silang lumabas ng kanilang bahay. Maya-maya lang ay marami na ang nanonood sa nangyayari. Tingnan niyo itong mag-asawang ito. 2 buwan nang walang bayad sa renta. Pero lalakas pa ng loob na manatili rito. May ilang kapitbahay na nagbulungan habang ang iba ay tahimik lamang na nakatingin. Isabela, wag mo naman sana kaming ipahiya sa harap ng ibang tao. Nagmamakaawa kami. Hindi ka ba naaawa sa amin? Matatanda na kami para tratuhin mo ng ganito.
Bakit? Nahihiya ka ngayon? Dapat yan pa kayo nahiya dahil hindi kayo nagbabayad. Ang kakapal nga na mukha niyo eh. Matanda ka pa dyan. Wala akong pakialam kung matanda na kayo. Maawa ka naman. Hindi kami tumatakbo sa obligasyon namin. Bigyan mo pa kami ng kaunting palugit. Tama na. Huwag na kayo magpaawa. Bigla niyang binuksan ang pintuan ng paupahan at isa-isang inilabas sa mga gamit ng mag-asawa. Tinapon niya ang kanilang mga damit sa gilid ng daanan. Ang iba pa ay nahulog sa kanal kaya naman nadumihan. Hindi pa nakontento ang babae sa kanyang ginawa. Hinagis pa nito ang mga plato at bangkok ng mag-asawa kaya naman nagkandabasag-basag ang mga yon. Isabela, pakiusap. Huwag naman ang mga gamit namin. Pinahiya mo na nga kami. Sinisira mo ang mga yan. Wala akong pakialam. Lumayas na kayo rito. Kung ayaw niyong kaladkarin ko kayo. Kahit bigyan mo lang kami hanggang mamayang hapon, kakausapin namin ang anak namin. Gagawa namin ng paraan. Ayoko. Lumayas na kayo ngayon din. Hindi na nakapagsalita sina Luna at Ramon. Tahimik nilang pinulot ang kanilang mga gamit na nagkalat sa harap ng bahay. Habang ang ibang tao ay nakatingin lamang sa kanila, pilit nilang isinilid ang mga natirang nilang gamit sa ilang sako at lumang karton. Ramdam nila ang hiya at sakit ng nangyari, pero wala silang nagawa. Pagkatapos nilang maipon ang kanilang mga gamit, humarap si Ramon kay Isabela. Hindi namin makakalimutan ang ginawa mo sa amin ngayon. Hindi kami galit sa iyo kahit ganito ang ginawa mo. Sana lang ay wag mong maranasan ang sakit na ipinadama mo sa amin. Naniniwala ko na balang araw, may balik din ang lahat ng ginagawa ng tao. Mabuti man o masama. Hindi na nagsalita pa si Isabela. Tinalikuran na lamang siya ng mag-asawa habang bitbit ang kanilang mga gamit. Hindi alam ng dalawang matanda kung saan sila pupunta. Naglakad lang sila sa gilid ng kalsada habang pasa ng ilang sako at kahon. Maya-maya ay may taxi na huminto sa kanilang harapan. Bumaba mula rito ang kanilang anak na si Marvin. Nay! Tay! Ano nangyari sa inyo? Tinawagan lang ako ni Ate Usang at sinabi niya sa akin na pinalayas kayo. Anak, Hindi na napigilan ni Luna ang kanyang luha nang makita ang kanyang anak. Pinalayas na kami ng landlady namin sa inuupahan naming bahay. Ano? Bakit? Hindi pa namin nabayaran ng renta. Sinubukan naming magpaliwanag pero ayaw niyang makinig. Anak, pinahiya at minaliit niya kami. Bakit hindi niyo agad sinabi sa akin? ayaw na naming dumagdag pa sa isipin mo. Alam naming abala ka sa residency mo. Nay, Tay, kayo ang dahilan kung bakit ko natupad ang pangarap ko. Sana sinabi niyo agad sa akin. Ang tagal ko na kasing sinabi sa inyo na lumipat na lang kayo sa apartment ko. Anak, ayos lang kami. Malalampasan din namin ito. Hindi, Tay. Sumakay na kayo sa taxi. Sasama muna kayo sa inuupahan kong maliit na apartment. Nakakahiya naman anak. Makakagulo lang kami sa'yo. Nay, magulang ko kayo. At ayoko nakikitang ginaganito kayo. Salamat, anak. Pangako ko sa inyo, kapag natapos ko na ang residency ko at nakasahod na ako, ibibili ko kayo ng sarili niyong bahay. Sisiguraduhin ko na hindi nyo na ito mararanasan. Nagkatinginan sina Luna at Ramon at parehong napaiyak ang mga ito sa sinabi ng kanilang nag-iisang anak na magdodoktor. Lumipas ang 1 taon. Marami nang nagbago sa buhay ni Luna at Ramon. Mula sa araw na pinalaya sila sa kanilang inuupahang bahay, unti-unti silang nakabangon sa tulong ng kanilang anak na si Marvin. Natapos nito ang kanyang residency at nagsimula ng magtrabaho bilang isang doktor sa isang kilalang ospital. Hindi niya sinayang ang bawat pagkakataong dumating sa kanya. Ang perang una niyang naipon ay inalaan niya para sa kanyang mga magulang. Nang magkaroon siya ng sapat na pera, ipinagawa niya ang isang simpleng bahay para kina Luna at Ramon. Hindi man yun malaki o mamahalin, sapat na yun para magkaroon sila ng sariling tahanan at hindi na sila kailanman palalayasin. Isang umaga,
Magkasamang nagdidilig ng mga halaman sina Luna at Ramon sa harap ng kanilang bahay. Ang bilis talaga ng panahon. Oo nga. Parang kailan lang. Bit-bit pa natin ang mga gamit natin habang naglalakad sa kalsada. At umiiyak dahil sa ginawa nung salpahing landlady na yon. At napakabuti ng anak natin. Tinupad niya ang pangako niya sa atin. Oo, sobrang ipinagmamalaki ko si Marvin. Hindi nagtagal ay dumating si Marvin at bumaba ito sa kanyang sasakyan. Nay! Tay! Kamusta kayo? Mabuti kami, anak. Ikaw, mukhang pagod ka. Marami lang talagang pasyente sa ospital kaya hindi ako nakakadalaw. Masaya ako makatulong sa kanila. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Magpahinga ka rin. Huwag mong abusuhin ang katawan mo. Opo, tay. Kumain ka muna. Maghahanda ako ng paborito mong ulam. Salamat, nay. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nakilala si Marvin bilang isang doktor na masipag at may malasakit sa kanyang mga pasyente. Hindi siya namimili ng taong tutulungan, mayaman man o mahirap. Pareho niya yung inaalagaan. Dahil dito, marami ang humanga at nagtiwala sa kanya. Samantala, di gaya ni Luna at Ramon, isang malaking problema ang dumating sa buhay ng dati nilang landlady na si Isabela. Isang gabi, bigla na lamang bumagsak ang nag-iisa niyang anak habang nasa loob ng kanilang bahay. Anak! Anak! Ano nangyari sa'yo? Nay, ang sakit! Sandali lang. Dadalhin kita sa ospital. Agad siyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay nila dahil sa sobrang pagkataranta. Hindi nagtagal ay naisugod nila ang kanyang anak sa pinakamalapit na ospital. Mabilis na sinuri ng mga doktor ang pasyente. Ilang minuto ang lumipas bago lumabas ang isang doktor upang kausapin si Isabela. Kayo po ba ang nanay ng pasyente? Apo, Dok. Kamusta na po ang anak ko? Kailangan po siyang operahan sa lalong madaling panahon. Delikado ang kondisyon niya. Operahan niyo na po siya kung yun ang kailangan. Pakiusap. Iligtas niyo ang anak ko. Naiintindihan ko po ang nararamdaman niyo, pero kailangan din po ninyong makipag-usap sa billing tungkol sa gastusin. Dok, magkano po bang kailangan? Magtanong na lang po kayo sa billing office. Ipapaliwanag nila ang lahat. Agad na nagtungo si Isabela sa billing office. Pagkarinig niya sa halagang kailangan niyang bayaran, nanlambot ang kanyang mga tuhod. Hindi niya kayang bayaran ng ganoong kalaking halaga. Mabilis niyang tinawagan ng kanyang mga kamag-anak at mga kakilala. Isa-isa niya silang pinakausapan na tulungan siya. Ngunit karamihan sa kanila ay nagsabing wala rin silang maipapahiram. May ilan ding hindi sumagot sa kanyang mga tawag. Halos maiyak na si Isabela habang pabalik-balik sa hallway ng ospital. Dok, pakiusap. Operahan niyo ng anak ko. Magbabayad ako. Hahanapan ko ng paraan. Huwag niyo lang siyang pabayaan. Naiintindihan po namin kayo, pero kailangan muna nating maayos ang usapin tungkol sa bayarin. Patuloy naming binabantayan ang anak ninyo habang hinihintay ang susunod na hakbang. Pakiusap. Gagawin ko yan ng paraan. Operahan niyo ng anak ko. Maawa naman kayo. Tama pa ba kayo? Bahay ng anak ko nakasalalay dito. Parang awa niyo na. Patuloy lamang siyang nakiusap sa mga doktor habang umiiyak sa labas ng emergency room. Pero ni isa sa mga doktor na naroon ay hindi man lang siya pinansin. Patuloy na umiiyak si Isabela sa hallway ng ospital. Pakiramdam niya ay wala na siyang magagawa para mailigtas ang kanyang anak. Paulit-ulit siyang nagdarasal habang umaasang may himalang mangyayari sa oras na yon. Sa puntong yon, doon biglang naalala ni Isabela ang ginawa niya noon sa dalawang matanda na kanyang pinalayas. Naisip niya na kagaya niya, ganoon din ang naramdaman ng mga ito. Ilang sandali pa ay may isang doktor na lumapit sa kanya. Kayo po ba ang nanay ng pasyenteng nasa ICU? Opo, Dok. Pakiusap. Iligtas niyo po ang anak ko. Wala pa po ko sapat na pera pero magbabayad ako. Hahanapan ko po ng paraan. Gagawin ko ang lahat para lang sa anak ko. Basta iligtas niyo lang siya. Huminahon po muna kayo. Ako ang magsasagawa ng operasyon sa anak niyo. Totoo po ba, Dok? Kahit wala pa po kang pambayad? Umpisahan mo ng operasyon? Opo. Hindi na natin pwedeng patagalin pa ang kondisyon niya dahil maaaring ikapahamak niya.
Pero wala pa po ako maibabayad. Okay lang po ba na operahan mo muna siya? Tapos sahanap na po ko ng paraan para may ipambayad? Huwag niyo na po munang isipin yon. Ang mas importante ngayon ay mailigtas natin ang buhay ng anak niyo. Dok, maraming salamat po. Tatanawin ko itong isang malaking utang na loob. Utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko, Dok. Bago po ako naging doktor, may itinuro po sa akin ng mga magulang ko. Lagi nilang sinasabi na ang tunay na doktor ay hindi dapat tumatalikod sa taong nangangailangan, gaano man ito kahirap o gaano man kagulo ang sitwasyon. Ang buhay ng tao ang dapat unahin. Tsaka, naalala ko kasi sa'yo ang mga magulang ko. Minsan din kasi silang nahirapan at pinalayas. Hindi na napigilan ni Isabela ang kanyang pagluha. Maraming salamat, Dok. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo sa amin ng anak ko. Pagpalain ka pa sana ng Diyos. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para mailigtas ang anak mo. Tiwala lang po at huwag ka pong mawalan ng pag-asa. May awa ang Diyos. Maraming salamat, Dok. Agad na inihanda ang lahat para sa operasyon. Habang nasa loob ng operating room ang kanyang anak, hindi mapakali si Isabela sa labas. Paulit-ulit siyang nagdarasal hanggang sa lumipas ang ilang oras. Sa wakas, ay bumukas na ang pinto ng operating room at lumabas doon si Marvin. Agad na tumayo si Isabela at lumapit sa doktor. Dok, kamusta na po ang anak ko? Naging maayos ang operasyon. Successful po. Malakas po ang anak mo, mother. Ibig sabihin, Ligtas na po ang anak nyo. Kailangan na lang niyang magpahinga at bantayan habang nagpapagaling. Napaiyak si Isabela sa sobrang tuwa. maraming salamat po. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran sa kabutihan mo sa amin. Hulog ka sa amin ng Diyos, Dok. Wala po yun. Ang mahalaga ay ligtas na ang anak nyo. Napakaswerte sa'yo ng mga magulang mo. Nako, ako po ang swerte sa parents ko. Dahil kahit walang-wala na sila, inuuna pa rin nila ako. Kaya bumabawi ako sa kanila. Mapalad ako dahil mayroon akong mapagmahal at maalagang magulang. Masaya po ako na nakatulong ako sa inyo ng anak mo. Habang nabubuhay ako, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Lumipas ang ilang oras, nailipat na sa kwarto ang anak ni Isabela. Nang makitang maayos na ang kalagayan nito, naisip niyang hanapin ng doktor na nagligtas sa buhay ng kanyang anak para bigyan ito ng simpleng regalo bilang pasasalamat. Nagtanong siya sa isang nurse kung nasaan ang opisina nito. Tinuro naman siya ng nurse. Pagdating niya sa opisina nito, bahagya niyang binuksan ang pinto. Nakita niyang may kausap ang doktor at natigilan siya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita at narinig. Ang dalawang taong kaharap ng doktor at tinawag nitong nanay at tatay ay walang iba kundi sina Luna at Ramon. Bigla siyang nanlumo. Hindi siya halos makahinga sa sobrang hiya. At akmang aalis na sana siya nang biglang nagsalita si Marvin. "Oh mother, kayo po pala." Dok, sila ba yung magulang mo? "Opo, sila nga ang mga magulang ko." Parang gumuho ang mundo ni Isabela sa kanyang narinig. Hindi niya akalain ang doktor na nagligtas sa kanyang anak ay anak pala ng mga taong minsan niyang sinaktan. Doon, dahan-dahan siyang lumapit kina Luna at Ramon. Hindi na niya napigilan ang kanyang pagluha. Aling Luna, Mang Ramon, patawarin niyo ako. Tahimik lang na nakatingin ang mag-asawa sa kanya. Hindi naman na nabigla si Marvin dahil alam niya ang totoo. Sobrang mali ang ginawa ko sa inyo noon. Tinaya ko kayo sa harap ng mga kapitbahay. Pinalayas ko kayo at inanapon ko ang mga gamit ninyo. Hindi ko malang inisip ang mararamdaman ninyo. Tapos na ang nangyari, iha. Ang mahalaga, napagtanto mo na ang kamalian mo. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa inyo. Kung hindi dahil sa anak ninyo. Baka wala ng anak ko ngayon. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Hindi ko deserve ang kabutihang ipinakita ninyo sa akin. Tahimik lang na lumapit si Marvin at tumingin siya kay Isabela. Alam niyo po, may isang bagay na itinuro sa akin ng mga magulang ko simula pa noong bata ko. Kung tinuruan nila akong magkimkim ng galit, baka hindi ko nailigtas ang anak ninyo.
Pero ang itinuro sa akin ng aking mga magulang ay ang magmahal at tumulong kahit sa mga taong minsang nanakit sa amin. Hindi na nakapagsalita si Isabela. Patuloy lamang siyang umiiyak. Lumapit si Luna at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Pinapatawad ka na namin. Maraming salamat. Hindi ko na pauulitin ang mga nagawa kong mali. Sisikapin ko maging mabuting tao habang nabubuhay pa ako. Ang mahalaga ay natuto ka sa nangyari at maitatama mo pa ang kamalian mo. Tumango lamang si Isabela habang patuloy na lumuluha. Sa araw na yon, hindi galit ang namayani, hindi rin paghihiganti, kundi pagpapatawad. Dahil ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa laki ng kayamanan o sa taas ng katayuan sa buhay. Nasusukat ito sa kakayahang magpatawad at tumulong kahit sa taong minsang nakasakit sa atin. At minsan, ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang gumawa ng mali sa taong nanakit sa atin, kundi ang manatiling mabuting tao kahit maraming dahilan para magbago. At hanggang dito na lang ang magandang istoryang ito. Kung nagustuhan mo ang ating ibinahaging istorya, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. At kung nais mo pang makarinig ng mas marami pang inspiring stories, mag-subscribe ka na at hit ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod na kwento. Maaari mo rin itong share sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay at huwag ka mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood at kung anong aral lang yung napulot mula sa kwento natin ngayon. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, kakwentuhan.